Binawi ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na payagan ng live coverage sa paglilitis ng Maguindanao Massacre. Pinag-aaralan na ng DOJ ang paghain ng motion para baliktarin ng Korte ang desisyon ito. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Rafi, pinagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni Andal Ampatuan Jr. na isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre. Kaya't bawal na muli ang live media coverage sa paglilitis. Kapalit nito, papayagan na lamang daw ng Supreme Court ang public viewing ng paglilitis sa mga trial court na itatalaga ng Office of the Court Administrator sa Maguindanao, Coronadal, South Cotabato at General Santos City, mga lugar kung saan naroon ang mga kaanak ng mga naging biktima. Limitado lamang din ang live streaming ng trial sa labas ng courtroom at sa premises lamang ng Camp Bagong Diwa. Iisa lamang din ang kamera na ilalagay sa loob ng trial court at ang mag-ooperate nito ay ang empleyado rin ng Korte Suprema sa Public Information Office. Ayon sa Korte Suprema, mayroong karapatan ang akusado na hindi sumailalim sa isang publicized trial lalo't hindi pa naman sila napapatunayang guilty. Mayroon din daw silang karapatan na maprotektahan at hindi na rin daw madaling maibalik ang magiging kasiraan kung sakaling maisailalim sila sa publicized trial. Ayon pa sa Supreme Court, hindi rin daw maiiwasan ang posibilidad na maimpluwensyahan ng media coverage ang hukom na humahawak sa kaso. Samantala, pag-aaralan raw ng DOJ ang posibilidad ng paghahain ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng Supreme Court. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, maituturing daw na trial of the century ito na hindi lamang tinututukan sa Pilipinas kundi ng buong mundo. Kaya raw mahalagang makunan ito ng media at maihatid sa publiko ang mga kaganapan dito. Ayon pa kay De Lima, hindi ito magandang development para sa kaso ang naging desisyong ito ng Supreme Court. Rafi? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.